Hello mga sangkay, magandang araw. For today's video, share ko sa inyo daw paggawa ko ng baston cookies kung tawagin sa iba to. Pero dati sa probinsya sa amin, nung maliliit pa kami, ang tawag dito namin is mamon. So pero ganun pa man mga sangkay, ay isa lang pagkakalam natin dito ay isang uri din ito ng tinapay, di ba? So ngayon mga sangkay, ito nga pala yung aking babahagi ngayon sa inyo. Sana ay makatulong sa inyo, panoorin nyo po hanggang dulo. At ito na po ang ating mga ingredients. So ayan, kailangan lang natin ng asukal. Gumamit ako dyan ng sugar. So ayan, andyan na po sa screen yung ating kumpletong ingredients. Yan, ilist nyo lamang po para hindi nyo makalimutan. So ayan, dapat po kung sakaling kayo ay magmamasa ay double check nyo po ang inyong minamasa para po hindi po kayo magkamali. So ayan, mga simpleng ingredients lang yung ating kailangan mga sangkay. Kapag nailagay nyo ng mga ingredients na yun ay haluin muna natin at tunawin natin ng maayos yung ating nilagay na asukal. At habang tayo ay nagtutunaw ng asukal, bago natin makalimutan ay pakilike at share muna nitong ating video at pakisubscribe na rin po kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. So ayan, bali itong ating tinapay mga sangkay is mahaba po ang buhay nito. Matagal po itong masira itong ating tinapay. So bali ito ay napakatagal na po ng uri na tinapay nito mga sangkay. Kung kayo po ay mahilig sa ganitong tinapay, mga sinaunang tinapay, ito po napakadaling gawin lamang po. Panoorin nyo lamang ang ating video simula hanggang dulo. Huwag po kayo magpa-fast forward mga sangkay dahil maiksi lang itong ating video para magawa nyo po ng tama itong ating paggawa ng tinapay na ito. At next nating ingredients, kung sakaling natuno na natin ng maayos, ay ilagay na natin yung ating harina. So ayan, third class flour or soft flour po yung aking ginamit. At ayan, kasabay na rin ang ating baking powder. Huwag na huwag nyo kakalimutan ang paglagay ng baking powder. Napakahalaga po niyan. So sa part niyan is bubuhin natin itong ating minamasa. Bali itong ating minamasa mga sangkay, hindi na natin kailangan to gamitan ng makina. So bali bubuuhin lamang natin ito at abangan nyo lang yung susunod nating gagawin. Panoorin nyo lamang po dahil hindi na natin kailangan gamitan ito ng makina, itong ating tinapay. Yung ating mga sukat ng ingredients mga sangkay, kung sakaling hindi nyo napansin sa ating screen ay pumunta na lamang po kayo sa description dahil ilalagay ko na lang din po ang ating mga ingredients, pati ang mga sukat. Bali naka-convert na rin po into cups para kung sakaling konti lang inyong gagawin, wala kayong grammars, meron lang kayong cups or tablespoon, ay pwede po kayong makagawa sa inyong mga bahay. So ayan yung ating minamasa mga sangkay. Kung sakaling malagkit ay pwede po tayong mag-add pa konti-konti ng harina. Huwag nyo pong sasobrahan mga sangkay dahil hindi po maganda ang magiging outcome kung sakaling magiging matigas po itong ating minamasa. Dapat po ay malambot po itong ating minamasa. At ikaw sangkay, kung sakaling naghahanap ka pa ng iba pang recipe about baking, ay pasyalan nyo lamang yung aking channel dahil marami na pong naka-upload na recipe about baking. Sana po ay makatulong sa inyo. At ayan, kapag nabuo na natin ang ating unang minamasa ay tabi muna natin. Dito na tayo sa ating susunod na gagawin. So bali itong ating pangalawang minamasa is magkaparehas lamang po ng mga ingredients at mga sukat ng mga ingredients. Bali magkakaiba lamang po sa kanila is yung ating food color. Ayan, bali dalawang kulay lang yung ating gagawin, ngunit magkaparehas lamang po sila ng timplada. Sa kulay lamang po sila nagkaiba. Bali magiging design niya po yan yung ating dalawang kulay. So ayan, kagaya ng ating ginawa nung unang ating step, tinunaw natin yung ating asukal bago natin ilagay itong ating harina. So bali itong ating tinapay mga sangkay, itong ating recipe ay pwede nyo po itong gawing pang merienda. So napakadali lang gawin itong mga sangkay. Isa to sa mga uri ng tinapay na napakadaling gawin. At kung gagawin nyo rin po itong pang negosyo ay pwede po. Basta wag nyo pong kakalimutan mag-costing para alam nyo po kung magkano ang magiging inyong puhunan. Or alam nyo ang naging inyong puhunan. So yung paalala ko lang sa inyo mga sangkay, bali yung ating pagmamasa, pagmimix. Kung sakaling kayo po ay baguhan, wag na wag po kayong magmamadali. I-double check nyo po yung mga sukat, ang mga ingredients na inyong ilalagay. At dito sa part na to ay ilalagay na natin yung ating harina kapag natunaw na natin yung ating asukal. At ayan, kasabay na rin ang ating baking powder. Kagaya ng ginawa natin sa una nating minamasa ay bubuhin lamang natin itong ating pangalawang minamasa. Ayan, inuulit ko, hindi na po natin ito gagamitan ng makina, kaya kayang-kaya nyo pong makagawa nito sa inyong bahay. At ayun mga sangkay, kung sakaling meron kayong mga katanungan na i-comment nyo lamang po dahil sasagutin ko po yan kung sakaling aking mababasa kagad inyong mga katanungan. Bali dito pala sa pagbubuo nitong ating minamasa ay medyo diinan nyo lamang po. Ayan. At gumamit tayo ng plastic scraper sa pagtanggal ng mga nakadikit dito sa ating masahan. Para magiging maganda po ang maging masa natin, idiin nyo lamang po siya sa ating planggana para mawala po yung mga buo-buo sa ating harina.
So yan, ganyan po yung ating pagmasa. Tingnan nyo na lamang po sa ating video or sundin nyo na lamang ko po kung paano ko minamasa itong ating gagawing tinapay. So yan, kagaya ng ginawa natin kanina, kung sakaling malagkit itong ating minamasa ay mag-add lamang tayo ng harina pa konti-konti lang mga sangkay, huwag nyo sosobrahan dahil baka tumigas po itong ating masa. Hindi po magiging maganda ang kalalabasan nito kung sakaling magsobra po sa harina itong ating masa. At ayan, kung sakaling nabuo na natin yan, ay punta na tayo sa ating susunod na gagawin. Yan, kung papansin nyo mga sangkay, meron tayong timbangan. Napakahalaga po mga sangkay kapag meron kayong timbangan, lalong lalo na kung gagawin nyo itong pang negosyo. So yan, bawat timbang yan mga sangkay is magtitimbang ako ng 200 grams. Bali, tinimbang ko po yan para alam ko po kung ilang cut ang aking gagawin kapag naluto na. So bali, babastunin natin yan mamaya mga sangkay para hindi ako mahihirapan or alam ko yung magiging kalalabasan bawat gawa ko nitong ating baston cookies. Bali, magiging permanente yung magiging labas kung ilan ang magagawa ko dito sa ating 1.5 kilo na harina dito sa ating baston cookies. So, yan, bali nuulit ko 200 grams yan mga sangkay, at itong huli natin na tinitimbang is kulang na po yan. Bali 160 grams na lamang po yung ating huling tinimbang. So ganun din ang gagawin natin sa isang kulay, 200 grams din po yan. So panoorin nyo po yung ating video mga sangkay simula hanggang dulo ha. Kung sakaling gagayahin nyo itong ating tinapay, kailangan nyo po mapanood lahat ng step. Hindi po pwedeng meron kayong mamiss dahil hindi nyo po makukuha ng maayos or tama ang paggawa nitong baston cookies kung sakaling mayroon kayong mamimiss na ibang step. Kaya napakahalaga po na huwag po kayong magpa-fast forward. So maiksi lamang ito ating video. Panoorin nyo na lamang po simula hanggang dulo. So yan, maraming salamat nga po pala sa mga sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat po. 40k subscribers na po tayo. So yan, kagaya ng sa dilaw natin na masa, ayan, 160 grams na rin po ang ating natira dun sa ating pula na masa. Next step natin ay ayan, pagsasamahin natin yung dalawang kulay at babastunin natin. So ayan, ganyan lamang po yung paggawa or pagporma nitong ating tinapay. So ayan, bali yung haba niyan mga sangkay is nakadepende po sa inyong paglalagyan dapat. Kagaya nito, ilalagay ko siya sa ating plancha. Ayan, dapat hindi siya lalagpas yung haba niya. Kaya yung paglalagay nyo dapat kasya din yung inyong binabaston. Kasi kapag mahaba masyado, lalabas na yan, hindi na pwede. Kaya tansyahin nyo na lamang po yung haba ng inyong gagawing tinapay sa inyong paglalagyan. Ayan, bali yung pagbaston nyo, yung pag banat-banatin nyo lang ng bahagay, huwag yung bibiglain para hindi po siya maputol. So, ganyan lang po kasimple yung ating pagbaston nitong ating baston cookies. Kaya sa tinawag na baston cookies ay kailangan po muna nating bastonin at lulutuin natin siya ng nakabaston. So, bali itong tinapay, naalala ko pa dati nung maliliit pa kami, mahilig kami nito eh. Yung ang tawag dito sa amin dati mamon, napakasarap nito kapag sinasawsaw sa kape. At bukod doon is napakatagal po masira ng tinapay na ito. Yan, kapag sakaling nakaporma na kayo, nakabaston na kayo, dapat sa isang tray is 3 baston lamang po. Dahil medyo lalapad pa po yan mamaya kung sakaling atin ang isasalang. At medyo lapad-laparan lamang po natin. Yan, medyo ipaplat lang natin ang bahagya. Huwag yung manipis na manipis mga sangkay, tamang pagkakaplat lamang po. So, ganyan lamang yung ating pagporma ng ating baston cookies. So ayan, bali yung ginagawa ko sa ibabaw is design na lamang po yan. So kung lalagay nyo yan ay pwede naman po, pero kung ayaw nyo na pong lagyan yan ay pwede naman po. So, bali design lamang po yan aking ginagawa. Kumbaga nakasanayan ko na po yan maglagay sa tuwing ako ay gagawa ng baston cookies. So yung mga sangkay, huwag nyo kakalimutan mag-like at share nitong ating video. At syempre pakisubscribe na rin po kung sakaling nagustuhan nyo itong ating video. So ayun, pasyalan nyo lang aking channel mga sangkay dahil marami na po akong naka-upload na recipe about baking. Sigurado po akong makakatulong sa inyo. Next step, kung sakaling nabasto na natin lahat, ay meron tayong isang itlog mga sangkay, ay papahiran lang natin sa ibabaw itong ating pinorma or binaston na masa. Kaya pahiran nyo lang sa ibabaw dahil kailangan natin lagyan yan mga sangkay dahil lalagyan natin yan ng asukal para yung ating asukal ay dumikit. Or pwede naman po kayong gumamit ng evap milk kung sakaling ayaw nyong maglagay ng itlog. So, pahiran nyo lahat mga sangkay yung pagdidikitan ng ating asukal.
So ayan, inuulit ko yung ating kumpletong ingredients. Ay kung hindi nyo napansin sa ating screen, ay pasyalan nyo na lamang po sa ating description. At kung sakaling kayo ay may katanungan, ay comment nyo na lamang po. Sasagutin ko na lamang po yan kung sakaling mababasa ko ang inyong mga katanungan. So ayan, kapag napahira na natin ng itlog, ay ito na po yung asukal. Gumamit ako ng wash sugar. So ayan, pwede rin naman kayong gumamit dyan mga sangkay ng white sugar. Mas maganda po white sugar. Ayan, bali kapag nalagay nyo si babaw, medyo ikalat nyo lang yung asukal. So bali hindi na matatanggal yan kasi meron tayong pinahid na pampadikit, yung itlog. Or pwede naman kayong gumamit ng evap milk. Okay, next step natin mga sangkay, kung sakaling nalagyan nyo na ng asukal sa babaw, ay ready na po yan para isa lang natin. Kahit hindi nyo na po i-rest yan, ay pwede nyo na kaagad isa lang. So ayan, bali yung init ng ating oven is 180 degrees Celsius at medyo malakas po yung apoy ng ating gagamitin. So ayan, bali abangan nyo lamang po kung ilang minuto nating lulutuin. At ayan, after 10 minutes ay ililipat ko po sa itaas itong ating salang. So ayan, lipat natin sa itaas kasi pag nasa ibaba lang yan mga sangkay at malakas ang ating apoy, ay masusunog po ang bandang ilalim itong ating tinapay. So ayan, kung mapapansin nyo is iniikot ko dahil medyo pula na po yung kanto nyan. At after 10 minutes sa itaas mga sangkay ay luto na itong ating Boston cookies. So ayan, bali niluto natin ng 20 minutes, 10 minutes sa ibaba at 10 minutes sa itaas. So ayan, bali palalamigin muna natin yan bago tayo pumunta sa ating susunod na gagawin. At ito na po yung ating Boston cookies, luto na yan. So bali i-slice natin yan or ikakat natin yan, dapat palalamigin muna natin. Dahil mahirap po yan ikat kung mainit. Kumbaga na babasag or nasisira po yan kapag mainit nyo siyang i-slice. So ayan, ito na nga po. Bali, i-slice natin yan. Bali, bawat isang baston po is mayroon tayong 10 slice. So ayan, bali, ang timbang niyan ng isang baston ay 400. 200 grams sa dilaw at 200 grams naman sa pink. So bali, 400 grams yan. Bali, in-slice natin ng 10. Bali, ang bawat slice dapat ay papatak ng 40 grams. So ayun, ganyan lamang po kasimple yung ating, kaya napakahalaga po kapag mayroon tayong timbangan para alam natin kung magiging ilan or alam na natin kaagad kung ilang slice dapat ang gagawin natin sa ating isang baston. Dapat magko-compute po tayo. Mahirap po kasi kapag hindi natin i-compute, hindi natin mapapanatili kung ilan ang magiging labas ng gawa nating tinapay, katulad itong Boston cookies. Kung hindi natin titimbangin yan, yung bawat baston, ay hindi natin matatansya yung magiging slice ng bawat baston natin dahil hindi natin tinimbang, hindi natin alam kung ilang grams na yun yung ating binaston. Ayan, ganun po dapat kapag pang negosyo. Pero kung pang merienda lang naman, ay kahit hindi nyo na yan timbangin, bastonin nyo na lang kagad. So ito na yung ating finished product mga sangkay. Sana po ay makatulong sa inyo. Huwag kakalimutan mag-like at share ang ating video at pakisubscribe na rin po.